وأكثر بالحمد مصليا على حبيبي خير الخلق محمد صلى الله عليه wasallam. Sinisimula ko ang ating salita, mamamagitan ng mananalangin na sana itampok ng Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pulang kanyang mga may bahay at kanyang mga pamilya at kaagapay. Nagbigay ng adyas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa ulit. Okay, sa pangalawang pagtayo ng ating patunggali sa hapon ito, hindi pa rin nila nasagot yung paksa na dapat sumunod sa langit na dalawang imams. May mga sinabi siya dito ng ad-dinun nasiha, pero bakit yun? Tinatanong niya ako sa tinatanggap ko ba na imam ang mga propeta dati? Ang mga sila Musa, tinatanggap ko, yes. Tinatanggap ko na ang mga propetang ito, sila yung namulat sa mga tao sa panahon nila. Anong hindi ko tinatanggap? Ang hindi ko tinatanggap na sinasabi mo, ang mga imam mo na 12 ay hindi nagkakasala. Pinili sila ni Allah. Yun ang hindi ko tinatanggap. Appointed by God, divinely appointed by God. Yun ang hindi ko tinatanggap. Pinabubulaanan ko yun kasi ito ay invento nyo lang. Hindi ito totoo. Okay? So, bago kami nagtapos kanina, sabi niya, hindi. Kasi napapanggit sa ng Quran, Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Kabilang ito sa ginagamit ng Shia na patunay na si Ali daw ay imam na pinili ni Allah. Dahil dito, alam niyo ba sa aklat nila, ito na yung unang bumaba. Isang-isa, binabasa Rasulullah, di unang bumabasa Rasulullah. Nung bumaba ito sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anong meaning ng ayan ito? Tunay na ang inyong wali ay si Allah. Alam mo na sabi niya Allah? Innama waliyukumullah. Ang wali nyo lamang ay si Allah. Sino ba? Wa rasuluh. At ang propeta niya. Sino ba? Walladhina amanu. Walladhina amanu. At ang silang mga sumampalataya. So wali, si Allah, Rasul, at mga mananampalataya. Alladhina, ang silang mga yuqimuna as-salah, nagsasagawa ng sala, wa yu'tuna az-zakah, at nagbibigay ng zakah, wa hum raki'un, at sila ay nagsasagawa ng ruku'. Tingnan niyo kung paano nilalaruin itong ayat. Ito daw yung dalil na si Imam, si Ali ay imam. Kung idha tafham al-lughat al-arabiyya akhi al-habib, satatadih ilayka al-basira wal-hujjah. Kung naiintindihan mo na ang lugatul Arabiyya, mapapatunayan mo na ang aya na yan, hindi mo pwedeng gamitin para patunayan na si Ali Imam. Bakit? Ang balangkas ng aya na ito, ang structure ng aya na ito, lil jama', sigatul jama'. Marami ang tinutukoy dito. Tingnan nyo, tunay na ang wali ninyo si Allah. At ang sugo niya, at ang silang mga sumampalataya. Alladhina amanu, alladhina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah. Ang silang mga nagbibigay ng zakah. Sabi nila, habang daw nagsasala si Ali, nagruruko, may lumapit na mahirap, binigyan niya daw ng zakat. Hindi na interpretation nila dito. Habang nagruruko, sasabihin din natin, yung 12 imam, nagbibigay din ng zakat habang nagruruko. Okay, raki'un. So, ang masasabi natin, ito ay unang ibinaba nito sa Rasulullah. Nung bumaba ito sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ito makikita niyo sa kitab nila. Kung gusto niyo makita, yes, papakita natin. Nung bumaba ito, tataya ka dalika sadra Rasulullah. Uneasy ang Rasulullah nung binabasa ka ito. Hindi nyo matanggap ng Rasulullah. Bumaba ang ayat. Anong ayat bumaba? Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilayk. Parating mo kung ano. Ano daw yung pagiging ibang doon ni Ali dapat sabihin sa mga tao? Kasi kapag hindi niya sinabi, malalagit sa kanya. So sa madaling sabi, itong kanilang belief, invento ito. Hindi mo ito mapapasa sa Quran. Tapos, nung ipinarating na daw ng Rasulullah sa time ng Rasulullah, na si Ali ay magiging imam, ibinaba na daw yung ayang, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Sa araw na ito, ginawa kong kumpleto sa inyong reliyon. Ginilubos ko sa inyo ang aking pagpapala at ang gusto ko sa inyo Islam. Ibig sabihin, ang kaganapan ng reliyon ito, nung sabihin ng Rasulullah na si Ali, ay imam, wali. So ito invento. Saan ko mabasa ito sa Quran? Okay? So inulit ko, yung aya na yon, paso na. Bakit? Hindi isang tao tinutukoy doon. Kung alam mo yung silatul mawsul, alladhina, ang tinutukoy dito, napakaraming tao. Kasama tayo doon. Okay? So, ano bang bakit, anong gusto natin patunayan dito sa pagtayo natin? Ang pinapatunayan natin, sabi ni Allah, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Wala ka nang hahanapin dyan sa loob ng Quran. Wala ka nang lahat ng bagay na maglilinaw sa iyo tungkol sa ikapapahamak mo. Very clear ako. Ayaw mapahamak, read Quran. Kung gusto mong matuwid, read Quran. Hindi iniwan ng Quran ang lahat ng bagay na ikapapahamak. Itong pinag-usapan natin, hindi na naigay. Samantalang kung magbabasa tayo ng Quran, ang concept ng Tawhid repeated over 2,000 times. Ang concept ng Tawhid repeated in the Holy Quran over 2,000 times. Okay? Ang sala, pag-usapan ng sala, repeated ang salitang sala sa loob ng Quran ng 700 times. Sa loob ng Quran. Ang zakah na mention sa loob ng Quran ng 150 times. Mahigit 150 times na mention ang tungkol sa zakat. Hindi lang yun. Ang mga pangalan ni Allah nabanggit sa loob ng Quran ng napakaraming beses. Kung gusto mo maghanap ng pangalan ng tao, may makikita ka pangalan ng tao sa loob ng Quran. Hindi nyo ba alam, ang Quran, pinangalanan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang 6th chapter dyan ng pangalan ng propeta. Nuh, Ibrahim, di ba? Muhammad. Pinangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta ito. Hindi lang yun. Ang isang sahaba ng Rasulullah, ang pangalan Zayd. Ang pangalan niya, Zayd. Binanggit sa loob ng Quran. Wala siyang mabanggit na pangalan ni Ali. Wala siyang mabanggit na pangalan ni Hasan, ni Hussein, nung sila pinapakilala naman. Nasaan? Mabuti pa si Abu Lahab meron. Tampak niya ka, Abi Lahabin. Oh, alam niyo, hanggang judgment ay babasahin natin yan. Tampak niya ka, Abi Lahabin. Maangaan humaluhu ang makasal. Hindi lang yung si Fir'aun. Ilang beses na banggit ang pangalan ni Fir'aun? Utang na loob naman. Mapapahamak pala ako para paniwalaan ko yung 12. Bakit kahit isang pangalan nila wala akong makikita na? Wala akong makikita. Ang pangalan ng mga anghel. Okay? Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikal. Pangalan ni Jibril makikita. Pangalan ni Jibril makikita. Pati asawa nga ni Abu Lahab na makikita. Asawa niya. Pati Jin. Si Sulaiman, napakita lahat. Ang mga masjid. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. So, ang tanong ko sa iyo, very clear, wag mo kakita ng explanation mo. Ana afhamu min kalamika ya akhi al-Farid, jazakallahu khair. Anta tasbib dalilan min al-turuqat. Lakas na lang. Ito mga sinasabi mo sa akin. Paliwanag mo yan. Hindi mo kailangan ng paliwanag ko. Ang sabi natin, paliwanag ni Allah. Kasi bakit? Kapag humiling tayo ng pangalan, very clear ang Quran. Very clear ang sinasabi ng Quran tungkol dito. Okay, isa pa. Hindi nyo ba alam sa loob ng Quran, mga kapatid sa pananampalataya sila? Sa loob ng Quran, very clear si Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo, very clear siya kung ano yung pinaniniwalaan natin. Pakinggan nyo kung sabi ng Allah. Ya ayyuhalladhina amanu. O kayong mga sumampalataya, verbatim translation.
Aminu billah. Maniwala kayo kay Allah. Wa rasulihi. Tanggapin nyo ang propeta niya. Wal kitab alladhi nazala ala rasulihi. At tanggapin nyo rin yung aklat na binigay sa kanyang propeta. Wal kitab alladhi anzala min qabl. At yung aklat na pinadala noon, tanggapin nyo rin. Pakinggan nyo itong sinabi ni Allah. Wa may yakfur billah. Ito yung hinahanap natin. Wa may yakfur billah. Kung sino ang ikakaila niya si Allah, itatanggi niya si Allah. Wa malaikatihi, hindi ka maniniwala sa anghel. Wa kutubihi, hindi ka maniniwala sa mga aklat ni Allah. Wa rusulihi, sa mga rasul niya. Wal yawmil akhir, at sa judgment day. Faqad dalla dalalan ba'ida. Talagang naligaw ng malayong pagkaligaw. Bumalik na tayo sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bakit? Yung nabanggit natin sa ayat, ito yung belief natin sa inspirasyon. Yung bilang ng iman nila, tandaan natin, ang pinag-uusapan natin dito, usuluddin. Pag sinasabing usuluddin, hindi tayo dapat nagtatalo. Ito yung pilar ng iman natin, ha? Ito yung creed natin. Hindi tayo dapat nagtatalo dito. The fact na nagtatalo tayo ngayon, meaning faith. Pinatutunayan ko sa inyo ngayon na ang 6 pillars of iman na meron sa atin, nandun, sa loob ng Quran. Yan. Ang kinukwestiyon ko sa kanila, puro ganyan, meron siyang outside interpretation, brothers and sisters. Inuulit ko, para sa mga pumasok sa Shia, mag-isip-isip na yun. Halina kayo, bumalik na kayo sa Ahlus Sunnah. Kasi bakit? Wala din sinabi ni Allah, pagka hindi ka maniniwala dyan, maimpyerno ka. Ano sabi ni Allah, pag hindi ka nakapatuto, hindi ka. So ito'y panawagan sa lahat. Inuulit ko, ang pagtayo ko ito, hindi ko na uubusin ang napagkakamang oras. Ang sinasabi ko lang sa inyo sa akin ngayon dito, panghawakan natin ang tama. Ano yung tama? Kitab mo. Okay, ang kitab mo. Hindi siya, kung nagkukot siya kanina nung puro Sahih Muslim, totoo, sandali, bakit kinukot yung Sahih Muslim? Tinatanggap mo yung Sahih Muslim? Hindi na tinatanggap yun. Hal, tastamil halihi al-ahadith. Istimbaban. Gagamitin mo ba itong hadith na ito? Ilzaman o tasdiqan? Kasi kung magbibigay ka sa amin ng obligation na paniwalaan namin ito, using this hadith, sandali. Inuulit ko sa iyo. Ilang taon nagpasakop si Ali kung pinag-usapan natin ng pag-imam. Ilang taon nagpasakop si Ali sa mga sahaba na nauna sa kanya. Nagpasakop siya ng mahigit 2 taon kay Abu Bakar. Sumunod kay Omar na 10 taon. Pagkatapos kay Uthman, ano yun? Kung totoong appointed ka, bakit hinayaan mo yung 3 taong kunin sa iyong pagiging imam? No! Ako yung pinili ng Diyos. Pinili ako ng Diyos. Umalis kayo dyan. Ilan ang dami ng sahaba? Ang sabi ni Zahabi, mahigit 100,000 sahaba. Ano yun? Hindi nila alam? Mas alam ni Brother Abihan? Hindi nila alam na imam si Ali? Alam na mga tao nito na si Ali imam? Hintayin natin si Ali magsasabing, ako imam. Lahat kayo maniwala. Walang ganun eh. Kahit pa yung aklat nila, ayan, kung sino ang magtatanong mamaya, may mga aklat kayo. Itong mga book naman dito, mayroong mga proof dyan. Kailangan dito oras ang paglalahat. Meron sasabi, bakit walang tafsir? Hindi na tinatanggap ang tafsir, may tafsir sila. May tafsir sila di ko na ini. Ang pinag-usapan natin dito, creed, na kahit hindi ko i-interpret, maintindihan ko. Hindi tayo katulad, alam mo bakit pa maayos sa pag-uusap ito? Kasi sa pagkikipag-usap sa mga Shia, ito yung dalhin yung usapan dito. Kasi bakit? Para ka nakikipag-usap sa non-Muslim. Kapag kausap ng non-Muslim, huwag yung pag-usapan kung pwede kainin yung baboy o hindi. Ano ngayon kung pwede o hindi? Ang pag-usapan mo kung Diyos ba si Kristo o hindi. Kasi pag napatunayan mo, hindi Diyos si Kristo, pupunta niya sa Islam. So, ina-explain ko sa inyo dito, na ginigiba natin yung belief sa imama kasi fake. Hindi totoo. Hindi kasi bakit may amin, hindi yan ang pag-usapan natin. Mag-amin ka man o hindi, Muslim ka pa rin. Muslim ka pa rin. Magtarawin ka man o hindi, Muslim ka pa rin. Yun ang gusto nila, fagat, mga gano'n. Hindi. Idna Ashari, ito pag-usapan natin. So, I think mula kanina hanggang ngayon, tanong ko po sa inyo, naintindihan niyo ba yung paliwanag ko? Opo. Okay, alhamdulillah. Naintindihan niyo ba? Naiparating ko ba ang message? Opo. Tatapusin ko na po. Tatapusin ko na. Okay?
Sige, minutes ba? Okay. Ang isa pa sa ayat dito. 32. Ya nisa an-nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa, in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhina fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Okay? Ito ay patungkol ito sa mga asawa ng Rasulullah. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله والرسول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وليطهركم تطهيرا. Ito na naman yung paborito nilang gamitin. Paborito na naman nilang gamitin ito para sabihin, see, ang mga family ng Rasulullah, nilinis. Nilinis. Bakit? Ang sabi dito, liyudhiba'an kumul rijs. Kasi bakit? Purified daw sila. Purified saan? Hindi sinabi ni Allah, ito yung ginagamit ng dalil. Para patunayan na tanggapin ng imam. Kasi bakit? Purified. Purified saan? Hindi naman sinabi ni Allah dito, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Sabi ni Allah dito, nais lamang ni Allah sa inyo na mawala sa inyo, maiwaksi sa inyo ang rijs. Ano yung salita rijs? Ang rijs ay dumi. Anong kabalitaran ng dumi? Kadalisayan, di ba? So, ang lahat ng Muslim pwede maging dalisay. Hindi kabalitaran ng rijs, ma'sum. Hindi kabalitaran ng rijs, ma'sum. Ang kabalitaran ng rijs, najis. Okay? So dito, sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang mga ahlul bayt, nilinis ito ni Allah kasi bakit? Makakapasok sila sa paradise. Nawala ang shirk, nawala ang kufur, nawala ang nifaq, nawala sa mga puso nila. Okay? Innamal mushrikun najis. Ang mga mushrik najis. So, spiritually, marumi sila. So, ang sinasabi dito sa kaya nito, pinatutunayan ni Allah na mga ahlul bayt purified. Purified saan? Purified saan? Sa mga kasalanan. Di nawala sa kanila yung mga kasalanan na ginawa. Okay? Gaya din ng mga mananampalataya. Ang mananampalataya, okay? Pag magbabalik lang kay Allah subhanahu wa ta'ala, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Pag nagtauba ka, nalinis din, purified ka rin. Anong special sa pagiging purified? Para gamitin mo si Imam Ali. Si Ali ay magiging imam. Okay? So, ito ay may kinalaman ito sa mga asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, nilalasan ko itong mga may 10 minutes pa naman ako mamaya. Okay, may 10 minutes pa ako mamaya. Doon tayo magkukulog kung ano yung natapos natin sa pag-uusap na ito. Inulit ko, napatunayan ko po sa aking pagtayo. Unang-una, napagtanto ko na ang presentation nila tungkol sa imama ay weak. Weak. At totoo yung sinabi ng kanilang scholar na anumang narration sa sino mang tao na sumasalungat o hindi sumasang-ayon sa Quran, weak. So very weak na hindi dapat panghawakan. Hindi dapat panghawakan ang paniniwala sa infallibility ng 12 imam. Halina kayo, pumasok na kayo sa Islam ng ganap. Sa pamamagitan ng pagtanggap kay Allah, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba't na pagpipiliin lahat ng sahaba, mga Muslim? Tanggapin na natin sila. Kung sino yung pinili nilang walil amar doon, sino ka? Sino ka pa na mag-question? Di ka gusto ni Ali. Ikaw question ka pa. May pahabol ka pa, alang-alin. So, masasabi natin dito, tanggapin na lang natin sila kasi hindi naman sila ng sahaba eh. Kung mayroong narration na hindi sila tinanggap ng sahaba, tayo yung unang hindi tatanggap. Kasi hindi nila tinanggap eh. Okay? So, I think hanggang dito na lang na makakapagod natin ang ating pagkatalakay. Naniniwala ako na parating sa atin ang mensahe ng Islam. Ito po ang mensahe ng Islam. Maraming salamat po sa inyo.